Usapan pa natin ang mga pinagkakaabalahan ni Pangulong Bongbong Marcos kasama si Mobile Journal, Julie Baiza. Julie, sabi ng pamahalaan, may mga nahuling Chinese workers sa illegal mining activity dito sa may bandang Camarines. Posible raw bang may iba pang foreign workers na illegal na nagtatrabaho sa mga minahan dito sa ating bansa? Paps, yung mga Chinese workers sa Paracale nga na huli, sabi ng DENR, patuloy nga daw silang nakikipag-ugnayan ngayon sa mga law enforcement agencies at saka sa local authorities kasi sila yung nakakaalam ng galaw ng mga minero doon sa lugar. Ang sabi na, pero hindi na sila nagbigay ng any information kasi ongoing nga daw yung mga investigation. Pero ang PAOK, sinabi nila na marami silang na-receive na reports na may mga ganito pang ibang pangyayari sa ibang lugar. Patuloy daw nila yung tinututukan at saka tutugisin at ipapasara gaya nga nitong sa Paracale. Okay, sa ibang issue may plano ang PNP na imbestigahan muli yung drug-related killings nung panahon ng war on drugs. Anong posisyon dito ng Malacanang? Pap, suportado raw ng palasyo yung muling pagbubukas ng mga high-profile killings. Mga sinasabing high-profile killings. Unang umingay ito sa Senado. Mukhang pabor at umaayon ng Malacanang. Oo. Ang sabi nga nila kasi, ang sabi ni Executive Secretary Lucas Bersamin, any move na makatutulong para nga sa patas na pagbibigay ng hustisya sa mga biktima, suportado yan ng palasyo. Hindi lang daw yun, malaking pagpapakita raw yan, Paps, ng sumusunod ang bansa sa rule of law. Pinapatupad yung batas dito sa atin. So, suportado ng palasyo itong pagbubukas nga ng mga kasong yan. Sa gitna ng isiniwalat sa war on drugs, may mga umaapila na bumalik ang Pilipinas sa ICC, International Criminal Court. Meron na bang sagot o tugon ang ating palasyo dito? Paps, nananatili daw yung posisyon na hindi pa rin tayo babalik sa ICC. Kumbaga pinaninindigan yung naunang posisyon ng Pangulo. Kasi ang sabi ni Executive Secretary Lucas Bersamin, hindi naman daw magbabago yung posisyon ng Pangulo. Kumbaga, ganun kabilis, kung maaalala mo kasi, Paps, sinabi na nga ni PBBM before, hindi natin kikilalanin at hindi tayo sakop ng jurisdiction ng ICC since kumalas na nga tayo. Kumbaga, parang ang so medyo consistent ang Pangulo dyan, di ba? Simula nung... Yes, consistent siya. Pero ang sinasabi niya, na hindi naman natin paaalisin, di ba? Hindi tayo makikipagtulungan, pero hahayaan natin sila na gumawa ng sariling gawin ang kanilang nararapat gawin. Okay. Galing ang ating Pangulo sa Laos. So, kamakailan, ano yung significant na nakuha niya sa pagdalo sa ASEAN Summit? Aside from doon kasi sa ASEAN, of course, muling na-uphold yung posisyon natin sa issue ng West Philippine Sea. Yan yung isa sa mga binanggit ng Pangulo. Sa sidelines naman, Pops, nung summit, of course, yung mga meetings with foreign investors. So may mga uwi-uwing pledges, investment pledges ng Pangulo, mga nakausap na iba't ibang kumpanya na planong mag-expand ng kanilang negosyo dito sa Pilipinas. So ang katumbas niyan, karagdagan trabaho para sa mga Pilipino. Julie, magkakaroon pa ba ng trip abroad ang ating Pangulo ngayong buwan? So far, wala pang inaanunsyo yung palasyo na additional trip. Itong sa Lao lang yung nai-anunsyo sa atin para ngayong buwan. At saka sa mga susunod na buwan, wala pa tayong schedule. So, antabayanan po natin. Ito pa isang issue, Julie. Yung Okta Research Survey na ang sabi, dumami ang pro-Marcos kumpara sa pro-Duterte. May reaksyon na raw ba dito si PBBM? Sa ngayon, Paps, wala pang nilalabas na reaksyon ng palasyo dito sa... Natuwa ba siya? Ang Pangulo? Dapat. Wala pang sinasabing reaksyon. Wala pang pahayag na, okay ang survey na yan. Hindi pa rin kasi natin siya nakakausap simula nung bumalik sa Lawa. After yung mga event niya, lately, walang mga ambush interview pa eh. So, baka nagpapahinga. To follow na siguro. At maraming salamat, Mobile Journal, Julie Baiza.